Ah, Muling magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto po kami sa Bulacan, Facebook Mother pa rin. Ang akin pong magandang paliwanag sa araw na ito ay tungkol sa ating pananaw. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo sa ngayon ay ang ating pag-iingat. Ngayon, talaga pong pag nakaakda na ang isang bagay sa tao, talagang bibigyan na po natin ng ukol at pansin kung saan tayo nararapat at dapat lumapit. Naririto po ako sa umagang ito na ang aking pong tatalakayin ay tungkol sa mata. Dito po sa akin sinuri sa kanya sa ngayon, taga Pampanga ba kayo? Ang akin pong nakita tungkol sa mata ay yung pong ilalim, yung pong mismong itong ugat na ito po ang tinamaan ng bara. Ito pong papunta nito sa pananaw. Kaya nga po, ang tangi kong masasabi sa inyo, ipaghalimbawa mo, nagkaroon kayo ng ganon. Agapan po natin ito ng mga gulay. Halimbawa, malunggay, alokbate, mga talbos-talbos. At saka po yung katas ng munggo. Maglalaga po kayo ng munggo para po hindi masyadong epekto, lagyan po natin ng berde. Kasi para po iyang pakwan, kapag po natutuyo at natotongro ang pakwan, kinakailangan ang tatalakayin po natin ay ugat. Kasi meron po, tumawag po sa akin siya kahapon. Ang sabi niya po sa akin, ang problema nila sa mata. Ang sagot ko po sa cellphone, hindi dito yung mata kasi ako sa paglilinis ng mga bituka at mga pag-aayos. Sa EENT ka pumunta. Pero ang sabi po niya sa akin ay napakaganda. Pwede daw ba siyang pumunta rito sa akin at kung ano sasabihin ko sa kanya, yun daw po susundin niya. Ngayon, hindi ko po sukat akalain na ito ay maipaliwanag ko sa inyo. Na kapag po kayo may diabetes, talaga pong tinatalo ang mata. Pero wag po kayong malulungkot. Sang-ayon po sa aking karanasan, at ako naman since 1985 pa, until now, meron po akong natutulungang mga tao na ito po, inaayos na mabuti ng doktor, ikinakama pong mabuti. Naoperahan po at nakakakita. Kaya kung sakali man po, na ako nagpaliwanag ng kapraso tungkol sa mata, dapat lang po nating maintindihan na anumang bagay at hinanap natin ang lunas, may kasagutan. Kasi po, kaya ako po nasabi yan, ako po nagkaroon din na experience, kaya napakaswerte ko po. Ang lahat po ng pagsubok, dumating na sa buhay ko. Dumating din po sa akin na nawalan ako ng pananaw, di po ba? Na bakante po akong kay tagal sa Facebook. Pero ngayon po, kawa ng Diyos, heto na ang aking mata. Talaga pong ang masasabi ko sa inyo, hindi po masama ang asikasuhin ninyo. Lalo kung kayo po may karamdaman na tungkol sa mata, talaga pong i-follow up nyo po yan. At sa biyaya po ng Diyos at bigay na hakbangin sa inyo, makikita nyo rin po at matutuklasan nyo rin po kung sino ang makatutulong sa inyo sa inyong mga problema. Kaya po ngayon, eto po, ang akin pong ipinakita sa inyo ang larawan ng mata. Dito ko po nakita, kasi kung lumilitaw po yan sa silip ko sa tubig. Dito ko nakita ate, sagot kayo dito sa ugat nito. Yan. Kaya ngayon, ang napag-usapan po namin, naipayo ko po sa kanya, dahil siya may diabetes, magpalinis muna po siya ng bituka at saka niya po ituloy ang pagpapakuha ng dugo. At masubaybayan po, matulungan, masubaybayan, maituro kung saan nararapat. Kasi pag hindi po tayo kumilos, hindi po pwedeng ganun na lang. Kaya po ang umagang ito isang pagbati ko sa inyo na kung kayo man may problema, huwag niyo pong pababayaan. Hanapin po natin kung saan po ang makatutulong at makalulunas. Kasi nga po naganap sa akin na ako nagkaroon ng problema sa mata. Pero po, marami po akong pinuntahan. Pero awa po naman ng Diyos, binigay din po ng Diyos ang linaw. Heto po ako ngayon. Malinaw po ang aking mata. Talaga pong
pinagsikapan ko rin po na tulungan ang aking sarili. Kaya ako po ngayon, hindi nagsasawa na magbigay ng paliwanag sa mga tao. Huwag niyo pong pababayaan, sige, gano'n na lang. Ngayon, kung talagang ano po akda ng Diyos, wala po kayong pagsisisihan, di ba? Palakpakan niyo naman ako at ako humihingi ng awa at tulong sa ating Panginoon na tayo tulungan, subaybayan, na yung aking naranasan na talagang nawalan ng paningin, ngayon, kapag ikaw sinubaybayan ng Diyos, at napagtulong-tulungan, maaayos din yun. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, kapag po kayo marunong, kapag po kayo, hayaan mo, sumasagitsit lang yan. Kapag po kayo, mata pinag-uusapan kapag po kayo marunong makiusap at hahanapin ninyo ang mga bagay, wala pong imposible sa Panginoon. Kaya huwag po kayo malulungkot na, halimbawa mo, lumapit tayo doon, ay nagkatulong-tulong po yan, may awa ang Diyos. Sa Diyos po tayo hingi ng subaybay. Kaya po magandang umaga po sa inyong lahat na ang aking po tinalakay tungkol sa mata, na huwag niyo pong pababayaan. Ipag halimbawa mo, may nagwawalis, lagi niyo pong iingatan ang mata ninyo kasi may mga dumi, may mga lumilipad. Kasi po, ibabalik ko po sa inyo, nung ako po maoperahan, ang ginawa po, ang mata ko po binomba. At ang nakuha po doon sa aking mata, nagkulay, nagkulay abo. Kaya po ang paliwanag ko sa inyo, huwag po kayo masisiraan ng loob. Yung pong mga may problema sa mata, mga kumilos po kayo ngayon at tingnan po natin kung ano talaga ang magiging resulta. Kaya nga po, ang lahat ng bagay, ang tiwala natin sa Panginoon. Hindi ko na po pakahabaan dahil ang tinalakay ko lang po tungkol sa mata. Kaya maliwanag na mahal na Panginoon, ako may pinaririto sa St. Joseph Chapel. Hindi po namin kayang ipaliwanag ang aming kahilingan na huwag mo po kaming pababayaan sa liwanag ng mata. Dahil kasi po, kapag po malabo na ang mata mo at bulag, wala na pong binatbat ang buhay, wala ka nang nakikita. Pero ipagpatuloy niyo po ang pagdadasal sa Panginoon. At tandaan niyo po, ituturo po sa inyo kung totoong kayo nagsisikap, ituturo po sa inyo ng Diyos kung saan kayo lalapit. Maraming salamat. Nagpaparating ako ng pagbati sa lahat ng nagpa-follow up sa Facebook. Kapag kayo yung mata niyo pagod, huwag niyo babasain. Lalo-lalo na yung huwag niyo masyadong itotodo ang pagsubaybay niyo sa cellphone. Lalo yung bagong gising kayo. Tapos nauubos po yung lente. Hindi po hindi po ano lang ang nauubos, lahat po nauubos, pera nauubos. Nauubos din po yun. Ipaghalimbawa niyo po, ito po ituturo ko sa inyo. Kapag po kayo bagong gising, huwag niyo po agad tutuldukin yung liwanag. Kaya po kung matutulog kayo sa gabi, medyo yung po yung masyadong maliwanag kasi po pag biglang natatalsikan, nakasisira po ng lente ng mata. Kaya maraming pong salamat sa biyaya ng ating Panginoon na sana'y huwag tayong pababayaan, laging aliwalas ang ating buhay. Huwag tayong hahatol sa iba na hindi tayo mahatulan. Kasi tandaan niyo po, sasabihin ko sa inyo, pag po kayo humatol, nasa sa inyo po ang pagbabalik ng hatol. Pag hindi niyo po naintindihan sa bagay, huwag po kayong kikibo, hindi kayo kinakausap. Ito lang po sana ang maging batas patakaran. At yung pong tao, huwag niyo pong bibigyan ng pagkakasala. Masama po yun. Kaya, hiyahalin tulad ko na lang po sa inyo na ako po, naririto sa St. Joseph Chapel, nagsisikap po ako na kung ano ang ipababalita ng tao, ng Diyos sa tao, sumusunod po ako. Hanggang ako po'y nakakahakbang, hindi po ako mapipigilan. Wala po akong ginagawang masama. Bagkos, nagbibigay lang po ako ng paliwanag para sa kakayanan ng isip-isip sa tao. Palakpakan nyo naman. Babay po. Ikaw, ano masasabi mo ngayon sa sinabi ko? O, tumayo ka. Bakit? Ano ba tumarap ka sa tao? Tumarap ka sa tao. Ganun. Magandang umaga po sa inyo. Ano nangyari sa mata mo? Hindi na daw po siya nakakaano. Pero may aninag pa naman. Ang sabi ko po sa kanya, marap ka sa audience,
ang sabi ko po sa kanya, basta yung liwanag ng, ito po, kaprasula sasabihin ko, yung, basta po may sinag ng liwanag pa, wag po kayong kakabahan. May biyaya po ang Diyos. Palakpakan nyo naman po ito, napakinggan nyo po itong umagang ito. Ang topic po ng ating usapan ay tungkol sa mata. Ha? Babay na lang po, babay. Sa muling pagkikita. Amen.